Nasa 30 testigo raw ang ipipresenta ng Department of Justice sa pagdinig ng Kamara bukas. Kaugnay po yan ng umano'y operasyon ng droga sa Bilibid. Giyit ni Aguirre, hindi pinilit ang mga testigo at pusa raw na lumapit sa DOJ. May ulat on the spot si Lia Manialac del Castillo. Lia? Connie, may probable cause na raw para sampahan ang reklamong paglabag sa Dangerous Drugs Act at Anti-Graft Law si dating DOJ Secretary at ngayon Senadora Laila De Lima ayon mismo kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Pero habang binubuo pa raw nila ang kaso, handa na silang iharap ang 30 testigo sa pagdinig ng House Committee on Justice tungkol sa di umano'y bentahan ng illegal na droga sa loob ng New Bilibid Prisons bukas. 5 sa mga ito, mga high-profile inmate at isang dating polis na magsisiwalat daw kung paano di umano nakinabang sinoy Justice Secretary De Lima sa sinasabing drug money. Kabilang sa 5 unang ihaharap bukas sina Herbert Colanco, Noel Martinez ng Genuine Ilocano Gang, inmate na si Jaime Pacho, isang NBI escort na si Junior Ablen at isang dating pulis na si Rodolfo Magleo. Bukod sa kanila, isa pang malapit kay De Lima na si NBI Deputy Director Rafael Ragos na naging OIC pa ng Pucor noong kalihim si De Lima ng DOJ, ang haharap din daw at magsasalita na di umano. Ikukwento raw ni Ragos ang 2 beses na nakapag-deliver di umano siya ng 5 milyong piso na drug money sa bahay mismo ng senadora. Ikukwento raw ng mga inmate kung paano naman silang tinukahan ng isa pang drug lord na si JB Sebastian para magbenta ng tig 20 hanggang 50 kilo ng droga kada buwan. At bahagi ng kita ay iniipon daw para ibigay kay De Lima mula taong 2011 para sa plano nitong pagtakbo sa Senado. Kung susumahin, nasa bilyones daw ang naging transaksyon ng droga sa loob ng Bilibid sa panahong Justice Secretary si De Lima. Bagamat aminado si Aguirre na posibleng mas may mataas pa kay De Lima na nakinabang dito, wala pa raw silang ebidensya sa ngayon para isiwalat ito. Giit pa ni Aguirre, wala silang ipinangako sa mga inmate na tetestigo laban kay De Lima, pero inamin niya na hiningi nilang mabigyan ng mga ito ng immunity. Ibig sabihin, hindi sila maaring kasuhan para sa mga isisiwalat bukas sa hearing. Nang tanungin kung kasama ba sa usapan sa pagtestigo nila ang chansang mabigyan sila ng priority sa pardon o commutation ng kanilang sentensya na kabilang sa kapangyarihan ng Pangulo, sabi ni Aguirre ay hindi raw nila ito irerekomenda sa Pangulo. Bukod sa mga testigo, may ipapalabas din daw ng mga video ang DOJ bukas sa Kamara kung saan makikitang kumakanta pa di umano si De Lima sa loob ng Bilibid kasama ang ilang inmate. Nitong nakaraang linggo, sinabi na rin ni Aguirre na pinahahanap nila ang CCTV kung saan makikitang makailang beses di umanong nagpunta si De Lima sa Bilibid na nakadisguise at dumediretso di umano sa kubol ni Sebastian. Nauna nang sinabi ni Senadora De Lima ang testimonya o ebidensya na mag-uugnay sa kanya sa droga at tawang kasinungalingan at inimbento lamang. Mukhang nakakuha na raw ang DOJ ng mga nagsisinungaling na testigo. Connie? Maraming salamat, Lia Manialac del Castillo.